Mayong udto sa inyong tanan dinha, mga kaigsuunan, mga kahigalaan sa Davao City Jail, labi na sa inyong siguro bago upang naka-attend sa atong pagtuon sa pulong sa Ginoo. Welcome o sa tanan nga nagpadayon. Salamat sa Ginoo nga gitagaan kita o kahigayunan na naman. O atong yanda mga kasing-kasing sa pamalandong sa pulong sa Ginoo sa atong serye nga atong gisugdan. Atong tuluhan na atong serye nga Ready for Battle na atong gikuha kini sa Episo Kapitulo 6. Ang realidad nga doon na kita kaaway si Satanas, isa ka persona o makagagahom siya or gamhanan siya, dili siyang labing gamhanan kay di man siya makalabaw sa Ginoo, pero gamhanan siya. Napildi na siya, pero nagpadayon paghihapon siya sa batok sa Ginoo. Kung ang mga Kristohanon nga nahiusa na kay Kristo, iya gyud na hingabuton kay di niya gusto nga magpadayon ang pag-uswag sa plano sa Ginoo. O kay kita naa naman sa Ginoo, mao na maapil kita nini nga pakigbisog. Okay, so ang ato pagka-Kristohanon dili playground kundi battleground. Dili lang ni nga duwa kundi naatay tinuray nga pakigbisog. Gusto kong basahon nini nga buntag o nini nga udto ang 1 Pedro Kapitulo 5. Ug basahon ko ang tibuok nga chapter tungod kay kini nagahisgot tungod na nanungod sa atong safety sa unsa kita ka mga layo kita sa peligro kung naa kita sa Ginoo or unsaon nato nga malayo kita sa peligro. So 1 Pedro Kapitulo 5 1 hangtod sa katapusan nga bersikulo Kapitulo 13. Okay, so pamatian ninyo kining pulong sa Ginoo. Kamong mga tigdumala sa mga tumutuo, may isulti ako kaninyo. Isip usab ka tigdumala sa mga tumutuo nga nakakita gayud sa mga pag-antos ni Kristo ug makaambit usab unya sa iyang gahom ug dungog. Kung moabot na siya, nagapakiluoy ako kaninyo nga atimanon ninyo og maayo ang mga katawhan sa Dios nga gisalig kaninyo sama sila sa mga karnero ug kamo mao ang mga magbalantay. Kinahanglan nga sa kaugalingon ninyong kabubuton ang pag-atiman kanila kay mao kini ang kabubuton sa Dios. Dili kay napugos lang kamo o may gipaabot kamo nga suhol, kun dili gusto gayud ninyo nga makatabang kanila. Dili kamo maghari-hari sa mga tumutuo nga gisalig kaninyo, kun dili mahimo hinuon kamong ilang panig-ingnan. Ug sa pag-abot ni Kristo nga mao ang pangulo nga magbalantay, madawat ninyo ang ganting nga manindot gayud ug dili mawala hangtod sa hangtod. Versikulo 5. Kamo usab nga mga batan-on, pagpasakop kamo sa mga tigulang, ug kamong tanan nga tumutuo, magpaubos kamo ug mag-alagad sa usag-usa. Kay nagaingon ang kasulatan, sumpuon sa Dios ang garbuso, apan kaluy-an niya ang mapainubsanon. Busa magpasakop kamo sa gahom sa Dios, kay moabot ang adlaw nga pasidunggan niya kamo. Itugyan ninyo kaniya ang inyong mga gikabalak-an kay may kabalaka siya kaninyo. Pagbantay o pagtukaw kamo kay ang inyong kaaway nga si Satanas nagalibot-libot sama sa leon nga nagulog og nangitag tukbunon. Lig-una ninyo ang inyong pagtuo sa Dios ug sukli ninyo si Satanas. Inumdumin ninyo nga dili nang kamo ang nagaantos kundi hasta usab ang tanang mga igsuon ninyo kang Kristo dinhi sa kalibutan. Kining mga pag-antos nga angay makumplito na sinati usab nila. Hamubo lang ang panahon sa inyong pag-antos. Pagkahuman yana, ang Dios mutabang kaninyo aron wala nay makulang sa inyong kinabuhi. Ug siya ang mupalig-on kaninyo. Kay siya ang tinubdan sa tanang panalangin ug gipili kamo niya karon makaambit usab kamo sa iyang walay katapusang gahom ug dungog pinaagi sa inyong pagkahiusa kang Kristo. Gamhanan siya tungod sa kahanturan. Amen. Gihimo ko kining hamubo nga sulat alang kaninyo, pinaagi sa tabang ni Silvano. Igsuon ta siya kang Kristo o masaligan gayud. Hinaot unta nga pinaagi nini
Nadasig ko kamo ug na pamatudan ko ang kaayo sa Dios kanato. Pabilin kamo sa iyang kaayo. Ang mga tumutuo sa Babylonia nangumusta kaninyo. Sila sama usab kaninyo nga pinili sa Dios. Si Marcos, nag-iisip ko nga akong anak, nangumusta usab kaninyo. Pag kumustahan ay kamo, isip man nagsuon kang Kristo. Ang kalinaw mana kaninyong tanan nga naa kang Kristo. O basahon ko usab ang Episo kapitulo 6 kay mao man ang atong teksto gyud. Tan-aw na to nini nga udto ang bird's eye view kana bang makonektar nato kining kapitulo 6 sa mga previous mga kapitulo sa Episo para masinati gyud nato kung unsa ning pakigbisog pakig-away nga gisgutan ni Pablo dinhi. Pero ang titulo sa atong pagtuon ini nga udto is a call to arms, a call to battle. Na ready, na dunay pag-andam. Kung may gera, ginapaandam ang tanan. No? Kung naay bagyo nga maabot, ginapaandam ang tanan. Naay signal number 1 hangtod sa number 5 na dekaron. No? Nga naman, makaandam ta. So there is a call to battle, call to arms. Sa bersikulo 10 ug 11, Episo 6, 10 ug 11, agig panapos, ipahimangno ko kaninyo nga magmalig-on kamo diha sa Ginoo pinaagi sa iyang dahog. Gamitan ninyo ang isulob ninyo ang tanan kahimanan sa gubat aron makasukol kamo sa mga paglipat-lipat ni Satanas. Sa atong ginabasa din sa bersikulo 10 nga magmalig-on kamo diha sa Ginoo. Kay nganong magpalig-on man tungod kanay mabot nga atong sa gubangon, di ba? Nainundumangon si tatay sa una sa nga atong bresa ng atong haligi kay naibuabot nga bagyo. Buting nun nga di ka mag-brace panahon na maabot ng bagyo mo magbutang kag brace wa pa maabot ang bagyo kay kumabot ang bagyo sa pagka-mag-brace na wahin ng tanan. So very ready kay maabot ang adlaw, di kita matingala na maabot ng adlaw. So naagi pagpangandam, ready for battle, a call to arms, a call to battle. Dili ni nato masarangan kung kita lang mag-andam kita, mag-preparar kita. Pero ang gingon ni Pablo din na di nato ni mahimo sa atong kagalingon. Mo ni gingon niya, magmalig-on kamo diha sa Ginoo. Magmalig-on kita diha sa Ginoo. So dili naghatag o dili nagpasabot po si Pablo diri nga tungod kay di nato mahimo, watay kasarang sa atong pagig-away nga surrender kita sa atong kaaway. Manira ang atong mag-close shop kita. Di na lang tamo tubang kay pamatay daganan. Dili. Kay sa ako nag-ingon, ang diablo defeated po na siya. Sentensyado na siya pero gipahinugutan pa gyapon siya nga makahimo sa iyang pangapagtentar sa pag-atake sa mga kanakan sa Dios. Gani kung atong basahon diya sa bersikulo 19, ngayon din na magpangamuyuay kita sa usag-usa sa bersikulo 18 para sa tanang mga tumuluo. Ang buting nun din hinga, kinanglan nga mabalaka kita or mag-involve kita sa pag-ampo. Kaya nga naman, na ay pagpasabot ni Pablo din hinga, bahin kita sa pagkikingbisog. Di kita pwede nga mo lingkod lang o magpadaplin lang nga di kita bahin ini. Kaya kitang tanan yun for all the saints. Ang may giingon pa nga ang simbahan, ang mga Kristohanon, pinakalig-on siya sa pinakaluya niya nga membro. Di ba? Pareha ko nun sa kadina ba? Kadina, pinakalig-on siya sa pinakaluya nga link. Okay? Kung birahon ni mo ang kadina, mabugto na diha sa pinakaluyang link.
So mao na sa ato diri nga mga Kristohanon na dili siya nag-ampo si Pablo nga ampuy ko ninyo nga mag-relax ko, maayo nga di na kumapriso. Wa siya nangayo niya na. Ang iyang gipangayo kung atong basahon di sa bersikulo 18 na ampuy ko ninyo nga magmaisog ako nga magproklamar, magwali sa misteryo sa maayong balita, sa pagsulti may tungod sa maayong balita. Nga dili ko magkinabuhi nga sayon. Dili ko nagampo nga makagawa ko ni kay priso nga si Pablo ani sa pagsulat niya sa libro sa Episo naa sa sibilangguan sa Roma. Pero wa sinangayo nga unta makalingkawas ko ani. Ang iyang gipangayo nga taga na ko boldness kaisog nga iproklamar ang mayong balita. Di ko nagpasayon nga makagawas ko dinhi. So ang pagkakristohanon usag yung ka-commitment. Nga nga rason gi alerto ni Pablo ang mga Kristohanon sa realidad sa kamatuuran nga nate kaaway nga gisakubang. Ngano man nga ingon ani man ka problema nato nga mura pag ngani man gyud kasuko ang kaaway nato, ngano man gyud nangahingabuton man gyud kita na kontrahan man gyud kita sa kaaway, the evil one kay ni Satanas. Tungod kay ang rason ini amigo man gyud ang mga makasasala, amigo man gyud ni Satanas sa una. Nya karon nahimo kitang kaaway niya. Kung sa ato pang laktod nga pag-istorya maluibon ta sa iya kay panig ta sa una. Bahin kita sa iya sa una. Pero karon nagluib na ta, taksil na ta sa iya. Tungod kay di na ta friend niya. Kung sa Facebook pagi unfriend na to siya. Nahimo kitang kaaway niya. Na nakita karon sa printe sa pagkigbatok niya. Diha sa 1 Pedro kapitulo 5. Kailangan nga magbantay kita, maging magbinantayon, di kita magtulog-tulog, diba? Duka-duka kaingon diha sa bersikulo 8. Pagbantay o pagtukaw kamo kay ang inyong kaaway nga si Satanas nagalibot-libot sama sa leon nga nagangulog ug nangitag tukbunon. Lig-unan ninyo inyong pagtuo sa Dios ug sukli ninyo si Satanas. Abi ninyo kung may usahay mga ingon nga ay kay Kristohano na ko tumuluon ako ni Kristo, wa na ko'y kaaway. Di ba na tinuod? Ang kaaway sa Dios naghimo ng kaaway pod nato kay bahin na kita sa Dios. Nahimo kita na bahin na kita sa army sa Dios. Enlisted na kita na army sa Dios. Ang kaaway niya nahimo na tong kaaway. Doon na kita kaaway. Pero wa kita na pakig-away. Pag gani din na, dili kita pagkaaway sa dugo o unod. Di kaaway nato ang nakita. Ang kaaway nato, usak ka kaaway nga di makita. So focus kita sa pag-away sa sakto na to nga kaaway. Sabi ninyo, sahay malimot kita na kung naay mabatian nato na saksihan o nagihimo mo sa katawo kanato nga atong ginahuna nga kini nga tawo mo'y akong kaaway. Kaaway man kay naghimo man siya dautan para kanato, naghimo siya nga para sa atong tumbahon kita, malisdan kita. Pero kita musukli kita nga dili nato siya tan-awon nga siya gid ang lintunganay nato o mao gid na siya atong kaaway. Bantay kita kay gigamit lang siya sa iyang kaluyahon. Kay sa likod ni ana nga gipanghimo na ay binuhat nga hatag o nagasugnod kaniya o naibalaan man niya kung wala. Conscious man siya niya na kung wala. Pero maning ingon sa Biblia nga
Siya ang atong tinuod nga kaaway, dili ang tawo ang atong kaaway. Siya ang tinuod na itong kaaway. So, grabe yun ang kaligot-got sa kaaway nato nga di makita tungod kay kung atong balikan ang libro sa Episos para masabtan yun nato ngano nga nag-conclude si Pablo sa Episo Kapitulo 6 no kaysa pagsuwat ining libro sa Episos unom kini ka kapitulo mauni ang pagtapos nga gitapos niya kining letter kini ning libro nga makig-away kita sa atong kaaway. So unsa may unsa man ni pag-build up ni Pablo nga pangunahuna. Kung balikan nato sa Episo Kapitulo 2, dinhin gi-explica ni Pablo kung unsa di kita sa una, sa bahin pa kita, sa amiguhay pa kita, sa diablo. Episo Kapitulo 2, nagpahayag ka nato sa ato kondisyon sa wala pa kita ni Kristo. Diha pa kita sa ato kaaway. Ang gisulti din sa Episo 2:1, patay kamo kaniadto sa atubangan sa Dios tungod sa inyong mga kalapasan o kasalanan. Naglakat-lakat na kita ang kalibutan na pero patay di ay. So dili ni patay physical kundi patay kita spiritual. Okay? Kaya kung may tao na patay nga naglakat-lakat, patay na siya. Pero naglakat-lakat, no. Di na tao, zombie or maligno or multo. Now, ulagway ni Pablo nga ang tao patay sa kasalanan o kalapasan. Dili siya patay physical, kundi patay siya nga spiritual. Bugto na, naputol na ang relasyon sa tao o sa Diyos. Spiritually. Wa na'y kaangtanan, wa na'y komunikasyon. Kaaway na ang tao ng Diyos. O kini paghulagway ni Pablo din sa Episo Kapitulo 2, una, tuluman ni kapaghulagway niya din, gisunod ninyo ang dautan nga kinaiya sa mga tao ni ining kalibutan. Habitual activity gini, gisunod ninyo ang dautan. Kaduha, kaniadto sakop kamo ni Satanas nga mao ang hari sa mga espiritu nga nagagahom dinhi sa kalibutan. Dili lang kita normal nga makasasala kundi sakop kita ni Satanas. Gisunod nato si Satanas. Mahibaw-an man na nato kung wa kay si Satanas grabe mga limbungan bakakon. Wa nang takibalo nga gigamit na niya kita sa una ni Satanas sa iyang mga tinutuyo, sa iyang mga gimbuhaton. Nasakop kita niya siya nagahari sa kalibutan karon. Moingon bitaw nga grabing dautan sa kalibutan. Murag daghan pang dautan kay sa maayo. Moingon ta nanuman tungod kay si Satanas kahibalo siya nga iyang panahon hapit na matapos ga doble giring iyang pagtinguha. So ang ikatulo diri sa Episo 2 bersikulo 1 hangtod sa 3 ni sumala sa atong tawhanon nga kiniya. Galakat kita, sumala sa atong tawhanon nga kinaiya. Unod-nun nga kinaiya. Ang atong handom sa lawas nun o sa atong pamununa. Batok yun sa balaan o batok yun sa Diyos. So mauni ang gatulod sa sulod sa kasing-kasing sa tao. Naa sa sulod ang problema sa tao. Dili ang guwa. Say basulo nato ang temptasyon. So nga, gitimta manggod ko. Grabe mga temptasyon. May mga tao may nga gisukaran ka na pre, di mo kaunon. Murabag ibasol ang temptasyon, pero actually ang problema sa tao sa iyang kasing-kasing. Ang idisposisyon sa iyang kasing-kasing. Di na ito na mapahindian na papagkasala sa una tungkol kay gigamhan kita sa ato kaaway. Di nato ni siya kaaway sa una, amigo na nato siya. Wala nang tagaybalaw gigamhan kita sa una. So, sa ato lawas nun, sa ato pangunahuna,
giulipon gyud kita sa diablo. Pero karon dili na kita ulipon sa Dios. Kung tanaw na to sa bersikulo 13, Epeso 1 bersikulo 13, ug kamo usab nahimong anaa kang Kristo sa dihang nadungog ninyo ang kamaturan, ang maayong balita nga si Kristo di ay mao ang makaluwas kaninyo. Sa dihang mituo kamo kaniya, gihatagan kamo sa Dios sa Espiritu Santo nga iyang gisaad di mailhan nga kamo iya na. So mao ni nitabo sa ato, mo ni nindot kay na ang kita sa diablo sa una, pero karon nagadungog na to ang kamatuuran, maayong balita, naluwas kita sa atong pagdawat ni Ginoong Kristo. Sa diyang mituo kita, ang balaan nga espiritu mo na ni ang nanahan, mo na nagpuyo sa ato karon nga iyang gisaad kanang balaan nga espiritu ti mailhan, garantiya. So mao ni ang hinungdan nga nabag-o kita. Gibag-o kita dili sa atong kaugalingon nga gahom kundi sa presensya sa balaan nga espiritu nga naa sa atong kasing-kasing. Now, kung padayon na to o tamod ang mga nahitabo sa itong kinabuhi, mo balik kita gamay sa bersikulo 7 ug 9. Kay pinaagi sa dugo ni Kristo, gitubos kita nga sa ato pa, gipasaylo ng ato mga sala. Pagkadako sa grasya sa Dios kanato, gihatagan niya kitag kaalam o kaibalo. Bersikulo 9. Aron masabtan nato ang iyang tinago nga plano o nga buot niyang buhaton, pinaagi kang Kristo. So, ikuha kita sa gingarian sa kangit-ngit o gibalhin kita sa gingarian sa kahayag. Tungod ni ini, ang atong kaaway wa gimahiluna. Gusto gud kita nga tumbahon. Pero ang kanindot din hikay, kining ang mga gihimo sa Ginoo kanato dili ning bag-o ni nga murabag tungod kay may problema kita. Nagunahon ang Ginoo nga, uy, na si Satanas, maghimo kog solusyon para sa tao. Dili mo na kundi. So wala pa nabunag ning kalibutan. So wala pa na himo ning kalibutan ning universo ni. Naa na kita sa pamununan sa Dios. Gipili na kita sa wala pa mabunag ning kalibutan mo na hindi na tumasabtan nga pamununan nga kamaturan, pero naan sa Biblia nga He has chosen us before the foundation of the world. Gipili na kita so wala pa napasad ning kalibutan. So, dili kita produkto sa tsansa. Produkto kita sa plano sa Ginoo sa una pa. Nya, kining pangunahuna plano sa Ginoo, gikan pa ni sa eternidad. No? So, wala pa kita na tao, wala pa ni kalibutan sa eternidad pa. Mauna sa chapter 1. Kung maabot kita sa Kapitulo 2, Epeso Kapitulo 2. Okay, sa Kapitulo 1, gipasiguli ang tao ug ang Dios. Makasasala ng tao, gipasiguli sa Dios, nagkahiusa ang tao ug ang Dios. Sa Kapitulo 2, diha sa Epeso 2:21, aduna na po'y laing emphasis din nga gipasiguli kita, join together kita, nga pareha kita sa suka building nga giisa sa Ginoo, no? Kita mo ng building, konektado tanan, mo nang big-on, no? Ang haligi na ay beam, na ay rafter, na ay bungbong, konektado tanan. Mo nang ipag-describe mo pagkulagway sa Epeso 2:21 nga simbahan o mga katawan sa Dios ang mga Kristohanon giusa sama sa paghimo sa building. Nya mo adto kanita sa Kapitulo 4, Epeso Kapitulo 4, bersikulo 4, mo ni giingon ni Pablo, kay kita nga mga tumutuo usala ka lawas o may usa ka Espiritu Santo nga nagapuyo kanato, usa ang atong paglaom kay nagsama man kitang tanan nga nagahulat sa iyang gisaad dihang gituwag niya kita. May usa kita ka Ginoo, usa ka pagtuo,
usa ka bautismo, may usa lang kita ka Dios, ug siya mao ang amahan sa tanan, siya ang nagahari, nagalihok, ug nagapuyo kanatong tanan. In other words, ang panaghiusa gyud ginahiusa kita. Ganuman nga ginahiusa man kita atong maabot ito sa kapitulo 6, di pwede na to nga awayon ang kaaway nato kundi kita magkanaghiusa. Sa chapter 5, ang atong mabasa nga dunay panaghiusa sa bana ug asawa. Ang ginikanan sa mga kabataan, ang mga tinuod nga mga tumuluo, mga Kristohanon, ginahiusa nga nagasunod sila sa kahayag sa kamatuoran sa Dios. Mauni nga kining panaghiusa kita sa Dios, giusa kita diha sa atong fellowship sa kapitulo 2, sa kapitulo 4 ginahiusa kita bilang mga igsuon maski sa panimalay. Umabot na kita sa kapitulo 6. Nga mao na ni ang pagtapos ni Pablo sa libro. Moingon siya nga finally. Sa versikulo 10, okay? Finally. Sa panapos niya, nga karon dili ni nga magkiugpos lang kita, manglingkod lang kita, magsiting pretty kita. No? Kihiusa kitang tanan para pagtig-away. Kadi walay ceasefire na ay kaaway nato nga di gyud nagpahuway 24/7. Walay ceasefire sa tanas. Sa atong pagigaway may mga balita diya sa ato sa Pilipinas nga nag-ceasefire ng NPA ug ang military pero niya nga adlaw nga nag-ceasefire giambos man gyapon ang military sa NPA. Kay way pagrespetar maupo na si ang diablo, way pagrespetar walay ceasefire mingon ka nga sa tanas ayaw sa kay di pa ko ready makigaway nimo, di pwede na sa iya. Bantay kita kay nga naman 24/7 niya pag-atake ka nato, di nang tikabalo kung unsa niya pag-atake nato. Mauni ang pinakadako nga problema. Unsa may pinakadako nga problema sa nagyatubang nato mga Kristohanon, di ba? Kay mao gini ang estratehiya sa yawa, disunity. Kung kamo diha di kamo magkausa, sa man ito pag-aaway sa kontra kung di na kita magkausa. Mauni ang estratehiya sa diablo. Divide and conquer. Magina. Bahin-bahinon. You know, ang politika karon, ingon ana, divide and conquer. Kung magduwag basketball, mao po na teamwork. Kung di gani magbahin-bahin gani, mag-iya-iya, sa gunulanon pa, ija-ija ako. Dili mag-teamwork, bisang pag-unsa kanindot, si Michael Jordan ang teammate mo, kung walay teamwork. Di man pwede si Michael Jordan ng usa. Siya mo rebound, siya mo dribble, siya tanan. No, manglingkod ng upat. Nagyo mo guardia, nagyo mo rebound, nagyo mo shoot. So kung di magkahiusa, mao na gigamit sa diablo nga bantayan nato, no, in this call to battle, pagtawag sa call for unity ni na magkausa kita kay di kita nag-away-away, di tawo atong kaaway, di si brother o si sister atong kaaway, dili usa kita ka team ng atong kaaway, atong ibalan ang diablo. Mauni nga kung nindot na bitaw ang atong ministry, maabot yung problema. Yung problema, no? May away, sungod-sungod, luod-luod. Nga naman, mao na ang trabaho sa yawa. Ang yawa di gusto nga magkausa kita. I-divert kita, diversionary tactic ba? Kaning may mga mananap or mga hayop sa wala ni sa ato, no, kundi dito sa
western sa US sa mga pan gitawag ni sila og mga basun, mga mura ni sila baka nga talinis ang ilang mga murag baka ni sila structure pero dako ni sila sa baka. Nya kung atakihon ganin sila og leon o sa mga bear gana. Ang ilang himuna na nga maglibot ni sila nga ang ilang mga sungay tuwa sa gawas libot ilang sungay tuwa sa gawas ang ilang mga ikog na dili sa sentro na inyong nahulagway na no magtilikdanay sila ba no? Maglibot. So kung atakihon sila sa man leon bear sa kuan ang sungay ang masugata di ba kay nga naman kay ang sungay nila katubang masagawas no? Pero gani kung mag-away-away na sila, ang ilang sungay, diha na sa sentro, nagsungagay na sila, ang ilang buli, ang ilang lubot, ang ilang ikog na sa gawas, dali lang kayo sila kaunon sa kaaway. So, mao ni hulagway sa disunity. Kung mag-away-away na gani, ang mga igsuon sa Ginoo, magbahin-bahinay, diha na saon na pag-atake, na mag-epektibo pag-away kung nagbahin-bahinay. Ang atong kaaway, dili simple lang. Siya mo ay nag-upos kay Ginoong Kristo. Hangtod ang kita nga nagsunod kay Kristo, gipadayon niya ang iyang pagpikigbiso. Persona siya, dili siya puwersa lang, persona siya. So, bisan may mga tao nga moingon nga tuo maganay Satanas, tuo maganay espiritu, tuo maganay mga diablo, demonyo. Mo na lilikado kay kining mga tao nga dili mo tuo nga may demonyo, sila ang unang galamiton sa demonyo. Mo na giingon pa nga nalipay gyud ang demonyo, nalipay gyud ang diablo kun ang tao nagatuo nga dili siya naga-exist. Okay? Nalipay na siya kung ang mga tao nagatuo nga dili siya tinuod. Kay sa panahon nga mo tuo ang tao nga dili siya tinuod, dali lang sila linglahon niya kay di man siya tinuod. Di ba? So, ang iyang pagka-being, tinuod yun siya. Di siya pwersa lamang, persona siya. So, ang mga nakakitabo sa kalibutan karon pagpamatuod yun ni nga galihok yun siya sa kalibutan. Siya ang prinsipe nga nagdumala sa mga kadautan sa kalibutan karon tanawang moralidad nato karon LGBTQ. Okay. Sa una wa pa man. Pero karon naglaganap na same-sex marriage. Diin man na nagagikan. So kana mga pagpamatuod nga ang paglihok sa diablo dili gyud nato makumpiyansahan. So mao ni ang gisanuon nato sa Efeso 6:10 o hangtod sa 11 nga giingon ni Pablo dinha nga magpakigbiso kita. Ingon nila dinha sa Efeso 6:10 o 11 akong balikan sa pagbasa. Agig panapos, finally, ipahimagno ko kaninyo nga magmalig-on kamo diya sa Ginoo. Pinaagi sa iyong gahom. Okay? Dili sa atong gahom, kundi pinaagi sa iyong gahom. Gamitan ninyo o sulob ninyo ang tanang kahimanan sa gubat aron makasukol kamo sa mga pagpaglipat ni Satanas. Ato ni padayon sa sunod nga higayon ug salamat gyud ini nga udto nga napahinumdum kita nga dili kita mo kumpiyansa ug tan-aw nato atong i-identify sikit sa gyud kaaway. Kay kabalaan nato minsan atong kaaway mo ningon na know your enemy. Kay balaan to sa atong kaaway. Kay balo na kita kung studyohan na nato kung saan nato sa pagtumba. Problema lang kung dito kabawag sa atong kaaway. Kay dito kabalo kung saan nato siya pagtumba. So mao ni ang pag-awhag ni Pablo kanato. Labo kita. No, salamat gyud ining udto sa imong pulong. Bunta ini panalangin kami nga kini magpabilin sa imong kasing-kasing. Lord, pasalamat kami kay
naa na kami sa imong panig, sa imong bahin. Ikuha nimo kami gikan sa kaharian sa kangitngit ngadto sa gingharian sa kahayag. O nakipagkimbisog kami sa tama nga pagkimbisog. O hangtod nga mobalik sa Ginoong Kristo, nautuntang makitaan kami ang mga tinumanon sa pagkimbisog para sa iyang kahimayaan. Kini ang giampo sa ngalan ni Jesus. Amen.